Alright, so we have another product here. This is an infrared thermometer. So ano nga palang gagawin ko dito? So anyway guys, no, nabili ko to kay Aning. So nakaka-aning talaga yung mga products niya kasi napakadaming digital electronic products like multimeter, anemometer, clamp meter. So specialty niya guys no, yung mga multimeter. Ito nga pala yung nabili natin, infrared thermometer. And yun, manual na hindi binabasa. So napaka-importante ng manual guys kasi maraming functions to. So tamad ako magbasa ng manual kaya banatan na natin agad to. Ching! So, first impression, okay naman siya. Yung plastic niya for the price, very worth it naman. Caution, 0.10 to 1.0 adjustable, 20 degrees Celsius up to 750 degrees Celsius. And meron siyang LCD display and the button here. So, naka-screen protector pa yan. Ha? So, kung mapapansin nyo guys, no, halos magkakamukha lang yung mga thermometer gun. Nagkakaiba lang sila sa mga battery slot. So, eto guys is open natin. Yun. Uy, good thing is 9 volts po siya, no? Hindi po siya yung mga AA or AAA. So, okay na rin kasi 9 volts, mas matagal ginagamit. And tamang-tama, meron akong Beston na 9 volts battery dito. Chargeable po siya. Maganda rin quality ng mga Beston, guys. So, try natin. Kita nyo yung infrared niya. So, 32 degrees. So, subukan natin, guys, no? Okay. So, magta-try tayo mag-scan ngayon. Ang linaw ng display niya, guys, no? Ang bilis na nga lang ng ano niya. 15 seconds lang mag-auto shut off siya. So, plug and play naman na to. Wala na tayong ibang set dito. Ngayon, option kung gusto nyong Fahrenheit. Punta lang kayo dito sa set. Degree Celsius, pwede nyo palitan nyo ng Fahrenheit. So, C lang tayo. And then set. So, unang naisip kong i-scan yung UPS ko. So, the distance, guys, no? Maybe wag naman masyadong malayo. So, try natin. Hold lang natin. Sa paggamit yan, hold lang natin. And then, may papansin nyo yung laser. Wala, di ba? So, lagay natin yung laser. So, para sa laser, ito yung laser, guys, no? Ayan. Okay? So, scan natin. Ayan. Huwag nyo munang bibitawan. Okay? So, kapag medyo malayo tayo, syempre, magbabago yung init niyan. So, nakikita nyo, nagbiblink yung scan. Diba? So, kapag mas malapit tayo, syempre, mas mainit yan. You know. 32 degrees. Diba? So, ito yung modem natin. Subukan natin. So, usually, yung modem natin, umiinit din yan. Meron din temperature yan, no? 39 degrees Celsius. So, etong Avidos natin, tingnan natin kung umiinit siya. 32 degrees. Diba? So, sa aircon, try natin. Diba? 15 degrees Celsius. Oh, 13 pa pala. So, subukan naman natin i-scan yan. Halimbawa, yung umiinit na yan, no? Scan. Yan na. 179. Okay. So, try natin i-scan yan. So, sa pag-i-scan ng mga foods or sa mga ganitong boiling water, no? So, wag patutok na ganun. Kailangan pa-slant lang. Try natin. Scan. Ganyan siya kainit. 101 degrees Celsius. So, napakaganda. So, alam nyo ba yung mas mainit pa dyan, guys? So, subukan natin kung mainit. Ay, hindi. Hindi siya nag-iinit. 33 lang, oh. Akala nyo, ha? Alright, so sa mga interesado guys about this infrared thermometer, nandiyan lang yung link natin sa comment section. Check out yun na habang may stocks pa. Thank you!